If you like this video, I'm not asking you to subscribe yet because this channel, like what I said, is not about crochet tutorials or not about crochet things. It's all about me, it's all about my hobbies, my passions, and everything. So, kung mahilig ka sa mga art, sa mga crafts, baka magustuhan mo tong channel na to. But if not, you can use this video as a reference for your doll clothes. And thank you so much again for watching. So, sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano gawin itong Barbie, hindi ko alam kung anong tawag dito, jeans, or hindi ko alam kung anong term kasi dito but I'll be teaching you how to do this. And I'll try to make this one quick as possible. By the way, I'm using a 3mm 3-ply crochet thread. Just like this one. Ibang color to, but this is a Monaco brand crochet thread. Mercerized to, and yes, this is 3-ply. Wala siyang indication dito sa di ko alam dito sa label, but yun nga yun, I'm using 3-ply and will be upcycling this granny square. Nagawa ko na to actually, itong top na to, pero medyo malabo yung camera. So this time, susubukan ko namang ilayo yung action cam ko or yung kamay ko dun sa mismong project, hoping na sana makuha natin yung somehow malinaw. Gawa nga siguro ng maliit na lang yung thread na ginagamit ko, kaya ganon. So anyway, let's start. Chain 30 kasi usually yung hips ni Barbie, which is this one, is 30 chains all around. So let's go ahead and chain 30. Ikakat ko na yung video so para makita ninyo kung ano yung nangyayari. And once na naka-chain na ako ng 30, I'll be back. So, ayan na nga. Once na naka-chain kayo ng 30, chain 1 for an extra chain and single crochet to the next stitch. So, single crochet. Tuloy-tuloy lang yung single crochet ninyo kasi this will serve as the main post of your project. So chain or single crochet throughout the next chain. Wala tong numbers na susundan. Just continue doing a single crochet throughout the entire chain 30. And once you're done doing the chain 30, I'll be back and I'll teach you the next step. Now, once makagawa kayo ng chain 30 or single crochet 30 sa same chain na 30 na ginawa ninyo, chain 1, turn your project around, and this will be another chain or single crochet on the next stitch, and then single crochet on top of the same single crochet that you did, like this. So this will serve as your double crochet kasi gusto natin, we want our project to look like it's seamless or walang nangyaring walang chain na ginawa when in fact nagsimula sa chain lahat to. But anyway, this will serve as your single crochet. And then do another, or this will serve as your double crochet, and then do another double crochet throughout the entire project. So 1, 2, 3, 4, and 5. Tuloy-tuloy lang kayo. Continue doing a double crochet to the entire
I don't know what do you call this, to the entire stitch. But I'll be back once the project or once we're at the end of the stitch. So, ipagpalagay na natin na natapos ka na dun sa 30 double crochet na ginawa mo. So, ang gagawin mo next is chain 1 and then flip around and do a single crochet on the next stitch. And then, or I'm sorry, do a single crochet. Single crochet nga siya, tama. So, do another single crochet on top of this single crochet like this, and then do a double crochet on the same stitch where you made the single crochet. Ganyan siya. So, mako-consider to as 2 double crochet in one stitch, and then do another double crochet on the next 3 stitches. So, 1, 2, and 3. And then on the next stitch, 2 double crochet on the next single stitch to. So 1 and 2. And then do another double crochet on the next 3 stitches. 1, 2, and 3. Ayan siya. Tapos 2 double crochet on the next stitch. Uulitin nyo lang yung ano na to, yung pattern na to or yung process na to until you reach this part. It doesn't matter kung kulang na kayo ng another double crochet or it doesn't matter kung mag-i-end siya sa double crochet, but I'll meet you on the end. Ikakat ko muna yung video na to. And ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung stitch kung sakaling nandun na kayo sa dulo. So, I'll see you there. Andito na tayo sa dulo ng project natin. So, kung sakali lang, kunyari, ayan no, kulang siya. Ang gawin nyo lang, subukan nyo lang ulit mag-chain or mag-double crochet. 1, 2, and 3. Now, kung sakaling nandito kayo sa dulo, same pa rin yung style, no? Or, kung gusto nyo, may naalala lang akong trick, pwede nyo siyang ituloy sa part na to. 1, tapos nakikita nyo, ayan yung dulo ng ano natin, ng stitch natin. Ang gawin nyo is 1 and 2. So instead na after nung 3, kasi usually 'di ba, kada 3 double crochets, ang ginagawa natin is mag-chain or gagawa tayo ng 2 double crochet on the next stitch. Ang ginawa ko na ngayon is 4 double crochet. So ito siya, 1, 2, 3, and 4. Ayan siya. Tapos ang ginawa ko, nag-double crochet na lang ako sa next 2 stitches. So kung nakikita nyo, dapat ganito yung itsura ng project ninyo, and ituturo ko na sa inyo ngayon kung anong gagawin sa next step. So sa next step is chain 1. Mag-i-increase kasi tayo para sa hips ni Barbie. So chain 1, flip your work over, then do another single crochet and make another single crochet on the top of the same single crochet that you did. So this will be considered as a double crochet now, and then do another double crochet on the next 5 stitches. So 2, 3, 4, and 5. So, on the next stitch, kasi nga mag-i-increase tayo na mag-i-increase, all you have to do is make 2 double crochet on the same stitch. 1 and 2.
Now, repeat this pattern or repeat these steps until you reach the end point of the project. It doesn't matter. Basta dapat mabuo nyo tong ano na to. Kasi ito yung magbibigay ng shape dun sa hip part ni Barbie. So, repeat this until you reach the end and I'll be cutting the video. So, magkikita tayo sa dulo. So, ito na nga, nandito na tayo sa pinaka last part ng project natin. At kung nakikita nyo naman, ito na yung parang ano niya, ito na yung parang final part kung saan pagdidikitin natin siya na parang ganito. So, ang gawin ninyo ay, kung nakikita nyo, nakagawa na pala ako ng 5 double crochet, no? 1, 2, 3, 4, and 5. Ang gagawin nyo dyan is mag-double or mag-2 double crochet in 1 single stitch. So, ganito siya. Yan. And once you do that, ang gawin nyo ay 2 double crochet on the last 2 stitches. So, grabing increase na to, 'di ba? Ang gagawin ninyo ngayon, hindi na kayo mag-flip over kasi pagdudugtongin nyo na yung magkabilang dulo. Etong part na to medyo tricky siya, kasi medyo makapal eh. Tingnan nyo, ang taba nung double crochet oh. Pero yan nga yung magpapatago dun sa mismong niya. Ayan tingnan nyo. Etong part na to, hindi nyo na to tatrabahuin, no? Hindi nyo na kailangan tahiin to kasi nga to, parang jeans na to ni Barbie. So, ang gawin ninyo is i-locate nyo lang yung pinakataas niya, which is ito. Sana nakikita siya sa camera, pero ganito siya. Gawin nyo yan. Pag nakuha nyo na to, itong part na to, do a slip knot. Once you do a slip knot, do a single or do a chain 1 and make the same single crochet on the same stitch like this, and do another single crochet on top of this single crochet here. And kung nakikita nyo, nakabuo na tayo ng hip part. Sa hip part ni Barbie, mamaya ipapakita ko sa inyo, i-check natin kung kasyang-kasya sa kanya, but this is how you do it. And do a rounds of double crochet throughout the entire project. So lahat yan, double crochet nyo yan. Gagawin nyo to for 5 rounds, okay? Kasi kailangang mahit natin tong pinaka part na to ni Barbie. But just keep on going until you reach the end of the project here, on this part right here. Kung makikita siya sa video, ito siya. Itong part na to. Mag-double crochet kayo throughout the entire project. Round siya ng puro double crochet lang. It's up to you if you want to increase. But by doing that, increase like this, 2 double crochet on the same stitch. It's up to you if you're working on a plus size made to move Barbie. Kasi right now, I'm using a made to move, my joints to. At maraming variations tong mga ganitong dolls. May plus size at merong mga petite. Ang meron sa akin petite. So, we're going to follow this pattern that I'm having right now. But, we'll go ahead and check once we're on the end part if this fits Barbie. Now, nandito na tayo sa pinaka almost end part ng project natin. So, all you have to do is continue with your rounds of double crochet. 1, 2, 3. Actually, wala na tong bilang eh. Napapabilang na lang talaga ako. But, anyway, do a slip knot on top of the next double crochet and do a single chain, and then on the single chain create another single
crochet and make another single crochet on top of it. And then continue your rounds with double crochet throughout the entire project. So, dito siya, kailangan makumpleto nyo tong bilog na to. Ito, puro double crochet na lang yan. It's up to you if you want to make a baggy jeans, or probably you wanted to make more retro. Kasi para sa akin, retro yun kapag sobrang laki na nung jeans. But it's really up to you if you really wanna make it bigger. But in my style, it's not that big. I want it to be something looking like this and something looking like this. So, continue your rounds with double crochet throughout the entire project and do this 5 times. Kasi we have to reach the entire part where it's going to be split like this. So, continue your rounds or continue doing this until round 5, just like this one. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ito yung pinaka niya pinaka foundation niya. So, make it around 5. So, I created the first one, which is this one. So, I'm going to make 4 rounds of double crochet and I'll meet you on the end of 5 rounds. Ayan, so nandito na tayo sa pinakadulo ng project natin, which is the Barbie jeans. And kung nakikita ninyo, nagawa na natin yung panglimang rounds from the base. So, ito kasi yung magiging base niya dyan. 1, 2, and 3. Ayan yung base. 1, 2, 3. Ito yung base niya. Kasi dito yung pinaka mag-i-increase. Tapos mag-add tayo ng 5 rounds ng puro double crochet lang. Walang increase to, no? Kasi pag nag-increase to, nakakalito siya. At kailangan even yung numbers. Kasi magiging siyang baggy. Magiging sobrang baggy siya. Kapag hinayaan mong mag-increase or kapag nag-increase ka nang wala sa ayos yung number. So, i-ready nyo lagi yung mga markers ninyo kasi gagamitin natin yan. Kung nakikita nyo, minarkahan ko yung mga markers, minarkahan ko yung mga rounds niya kasi in total, pag binilang nyo siya, it should be 44. Take note, it should be 44. Kapag hindi kayo naka 44, that means baka mali yung stitch na ginawa ninyo. So, ang next step na gagawin natin is gagawa ka ng slip knot on the top of the stitch. At bago mo gawin ulit, yung kailangan mong gawin is dapat magbilang ka ng 22 double crochets kasi ilalak mo siya doon. Ganito. So, ito kasi, itong marker na to, it marks number 15. So, 15, magdadagdag ka na lang ng 7, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, ito siya, 22. Ang gagawin mo lang dyan is, gawa natin siya ng palatandaan, no, para hindi nakakalito. Total, meron na nga siyang palatandaan. Ang gawin mo ngayon is, slip knot mo siya like this. Nasa sayo yan kung paano mo gagawin yung slip knot, pero ganito ko siyang ginagawa. Slip knot like that. At dapat makabuo tayo ng 22 double crochets sa mga susunod. So, dahil na slip knot mo siya, kumbaga may close na siya na part, babalik ka uli doon sa same stitch kung saan ka nag-slip knot. So, na-locate ko siya at ito siya. Medyo tricky siyang gawin kung first time mo, pero bumalik ka dun sa pinakaunang stitch kung saan ka gumawa ng slip knot nung una at mag single crochet ka ulit.
Pag single crochet mo, do another single crochet on top of the same single crochet dahil this will be considered as double crochet automatically. And then once you do this, ang gagawin mo next is, wait, i-move ko lang yung camera ko. Ang gagawin mo dyan is do a rounds of double crochet. Dapat 22 siya ha. 22. So, gawin natin to ng walang cuts just to make sure. So, considered as one double crochet na to, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20. Sana umabot to ng 22. 20. Pero usually, dapat 22. Kung nga pala, no, kung hindi siya umabot ng 22 stitches, may ituturo ako sa inyong increase na hindi halatang nag-increase kayo. Basta dapat, laging magko-close sa 22 stitches ang mga stitch na ginawa ninyo. So, 20. Let's go ahead and check this. 21. 22. Ayan, 22 stitches na siya. Automatic na yan. 22 stitches. Once na maka 22 stitches kayo, wait. May nahabol, may nasabit. Pang 22 stitch na tong nandito. Kita nyo yan, 22 stitch. Now, kung maka 22 stitch kayo like this, do another slip knot on top of the double crochet that you did. And then, do a chain 1 and then do another single crochet on the same stitch and another single crochet on top of the single crochet that you did na mako-consider again as double crochet. Uulitin nyo tong rounds na to hanggang ma-reach nyo yung round na gusto nyo na fit dun sa Barbie ninyo, no? Dito ko na masasabi na hindi ko na matatansya kung gaano kahaba or kung gaano katangkad yung Barbie ninyo. But, usually for made-to-move dolls, lahat ng brands ng made-to-move dolls, yung may joints na ganito, usually yung mga ganitong Barbie ay makakapag-chain ka or makakapag-rounds ka like this ng around 22 to 23 rounds. Kasi ito, 22 or 22 and a half. At medyo tricky tong part na to. It's either minsan mas mahaba yung left sa right. Pero ang gawin nyo lang para mapagkasya nyo sila is gagawa lang kayo ng half double crochet sa mga, kung sakaling hindi siya magpantay. Kasi usually, hindi ko alam kung anong reason nun, hindi talaga siya nagpapantay. Kung titignan nyo to, this one's a bit longer compared to this one. But they have the same number of 22 double or 22 rounds of double crochet. And sometimes it's a bit, the other sleeve or the other part here is longer compared to this one. So all you have to do is do a double crochet or do a half double crochet to make it even. But hindi naman kasi siya halata, tingnan nyo. It's not even noticeable that you have a very uneven stitch. But usually this is it. 22 rounds of double crochet to each leg.
And then you'll achieve something like this. See? I'm not really an avid fan of using buttons. So I did chain 90 chains to have this as a knot. I'll be tying this one and I'll be um, hiding this behind her like this so you can see it. But usually, gaya nga ng sabi ko, hindi usually pantay sa parang part ni Barbie. Pero kung titignan nyo, hindi naman halata, di ba? Oh. Hindi halata na hindi pantay ang sukat ng left and right leg. Sa hindi ko rin malamang dahilan, tama naman yung gauge ko, tama naman yung tama yung gauge ko, tama yung bilang ko, but still hindi ko talaga magets yung logic ng hindi pantay na legs. Minsan mahaba tong part na to, minsan hindi. Depende sa yarn na gagamitin ninyo, but I'm using this crochet cotton mercerized. And ito lang siya, ganito dapat yung magiging output ninyo. 22, always remember 22, 22. 22 dapat yung 22 double crochets, 22 double crochets, and 22 rounds going down her feet. So kung nakikita nyo yan, di ba? 22 rounds dapat nyong magawa yan. 22 rounds. Tapos kung gusto nyo nang ma-close, gawan nyo ng ganito, yung mga ruffles, ganyan. But usually, dapat 22 rounds ang length or 22 rounds para ma-achieve nyo yung length na gusto nyo. It's up to you kung 22, it's up to you kung ilang rounds, but prefer ko kasi yung mga mahaba, yung mga mukhang pajama ngayon. So, keep on working 22 rounds on your project until you reach the length that you want. Usually, remember, made to move dolls, 22 rounds to 23 rounds, yung pwede sa kanila. So, I'll go ahead and meet you at the end of 22 rounds. At by the way, ituturo ko pala sa inyo kung paano trabahuin tong part na to. So, please bear with me. I'll be back. Nandito na ulit tayo sa pinakadulo ng first leg natin ni Barbie, which is yung right leg. And kung nakikita nyo, nilagyan ko uli ng stitch marker tong part na to kasi nga, ito yung bilang niya. So, pang 10 na rounds na to. Tapos, ito na gagawin ko na yung pang 23rd round. Kasi nga, gusto ko ng medyo mahaba-habang bewang or mahaba-habang leg part. So, ang gagawin lang uli natin is same lang din naman ng style or same lang din naman ng pathway ng paggawa ng double crochet natin as opposed. Kung nakikita nyo, 'di ba, dahil nga ganyan yung ginagawa ko. Ganito kasi yan. Chain 1, 1 single crochet to the next. And then single crochet on top of the same single crochet. Makakount to as 1 double crochet. So kung nakikita nyo, dahil nga ganyan, sinusundan-sundan ko yung pattern, yung ganyang style, nakikita nyo naman na ano siya, kumbaga, hindi siya halata na ginawan mo siya. Parang 'di ba, napaka-seamless niyang tignan, o 'di ba? Hindi siya halata kasi ganun yung style natin. But anyway, double crochet, considered as double crochet na yan. Tapos, another double crochet. Tutuloy-tuloy nyo lang yan. Paikot dun sa same project or sa same stitch na mga sumusunod. Hanggang marating uli natin yung pinakadulo ng pattern natin. So, ikakat ko muna yung video at ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko sa dulo na part. Eto na, nandito na tayo sa dulo ng pattern and gawa na lang natin ang huling double crochet to. Total neto 22, no? 22 in total double crochet in every rounds.
Tapos kung nakikita nyo, hindi nga siya halatang hindi siya halatang naka double crochet or hindi siya halatang may ginawa kang chain kasi wala naman talagang chain na ginawa. Ang ginawa mo lang is nag slip knot ka, chain 1 and 1 single crochet on the same stitch. But right now, ang gagawin natin para ma-achieve natin yung part na ganito, kung nakikita nyo yan, ayan o, yung ganyang part, reverse reverse single crochet lang yan. So bilangin muna natin kung nakailang rounds tayo just to be exact. Kasi kung ilang rounds to, ganong rounds din tong isa. So let's go ahead and count. 10 na to eh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 23 rounds siya. Depende to sa height or sa haba ng legs ni Barbie. Bale, ito 23. So, ang gawin nyo lang ulit ay chain 1. And, instead na single crochet nyo siya pa diretso, pabaliktad siya like this. Counterclockwise. I'm not really sure what's the term. Pero itong line na to, ipapasok nyo siya dito. Nasa sa inyo to kung gagawin nyo, no? Pero kung okay na kayo sa ganong design, maganda na. Pero ako kasi gusto ko ng ganitong design. Kasi I want something unique on Barbie. So gagawin ko siya ng ganito. Tuloy-tuloy lang to hanggang makarating din kayo ulit dun sa pinakadulo ng stitch. Medyo nakakalito to nung una kong ginawa. May mga malalaki, may mga maliliit na single crochet. Pero once you get the hang of it, dun nyo marirealize na masaya pala siyang gawin. Ayan. So, magkita tayo sa pinakadulo ng project na to. At ituturo ko naman sa inyo kung paano ko to kinakast off para mag-proceed tayo sa next leg ni Barbie, sa right leg. Nandito na tayo sa huling part ng jeans ni Barbie. At ang gagawin nyo lang is yung hook na to, ipapasok nyo siya dito sa huling stitch. Tapos 1 back stitch, single crochet. And then, ang gagawin nyo is hanapin nyo yung pinaka unang ginawa nyong double crochet or back stitch, double or single crochet. Hindi talaga ako ganun ka maalam sa terms. Pero I think ito siya, nahanap na natin siya. Ayan siya. Gawa natin lang palatandaan. Now, once na nahanap nyo na yan, balikan nyo yung ginawa nyo, kunin nyo, dun nyo ulit ipasok, tapos hatakin nyo ng paganito. Ayan na, may slip knot na kayo. Para i-close to, teka, higpitan nyo lang ng konti. Para ma-close ng tuluyan yan, kunin nyo ulit, gawa kayo ng single crochet, tapos kunin nyo yung gunting nyo, at gupitin nyo like this. Pag gupit nyo, takin nyo lang para humigpit. And there you have it. Meron na kayong unang piece ng leg ni Barbie para sa jeans. Tapos, yung next part natin, stitch marker to, no? Sa next part natin is ituturo ko naman sa inyo kung ano yung gagawin sa
dito sa part na to. Ituturo ko lang sa inyo, no, kung paano gagawin to. Siguro hanggang second round. Tapos, susundan nyo lang yung pattern kung paano ko ginawa itong part na to doon sa end part niya. So, 23 rows to. 23. Tapos, gagawa uli kayo dito sa part na to ng 23 to complete the style. And gagawin nyo lang uli kung paano gagawin nyo lang uli yung ginawa nyong ganito, back single crochet, back post single crochet, hindi ko alam kung anong term doon, but yun yung gagawin ninyo. Same lang sila, no, ng ending. So, ituturo ko naman sa inyo. So, nandito naman tayo ngayon sa second or sa right leg ni Barbie. So, ito yung left, ito yung right. At gagawin naman natin ngayon yung pangalawang part ng leg ng ginagawa nating jeans. So, kunin nyo lang uli yung same color ng yarn kasi yun yung gagamitin natin. Or nasa sa inyo, gusto nyo ng ibang color, but for me, I'll just follow the color orange. So, the first thing that we have to do is pumili tayo ng mga stitches dito. So, kukunin ko tong stitch na to. And, I'll grab my yarn right here. Bali, naka-ano na to naka-ready na to Kung nakikita nyo naman, naka-ready na siya. So, ang gagawin ko na lang ngayon is chain 1. Diba? Kung hindi nyo pa nagigets, ganito lang siya. So, kunin nyo lang to, gawa kayo ng konting slip knot dito, gawa kayo ng knot. Pag gawa nyo ng knot, di ba meron na siyang ganyan, ang gagawin nyo, pipili lang kayo dito, which is ito. Kunin nyo yung knot ninyo habang hawak-hawak nyo itong yarn na to, at ilusot nyo gamit yung hook ninyo like this. Now, kapag nagawa nyo na yan, do a chain 1. On the same stitch, make a single crochet like this. Wait, kailangan maitago natin tong excess. So, on the same stitch, make a single crochet para maitago natin. Wait lang. Ayan, on the next stitch, make a single crochet and then do another single crochet on top of the same stitch. So, it will count as a 1 double crochet. Now, on the next stitch, continue making double crochets until you reach this part, itong nasa center. So, 1, 2, 3, wait, 1, 2, wait lang 1, 2, 3, 4 na pala siya. 4, 5, and 6. Nga pala, yung pagbibilang ko, hindi ako nagbibilang sa number ng double crochet lang. Nagbibilang ako sa taas nung nasa double crochet, which is itong part na to. So, ang gagawin lang dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na yan, di ba? Ang gawin ninyo dito, magto 2 double crochet kayo together. Ganito siya. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, kapag in-skip nyo to, makukuha nyo nga yung 22 numbers, pero hindi nyo ma-achieve yung parang seamless, yung walang butas na jeans, kagaya nito. So, ang gagawin natin para ma-achieve natin yan is yarn over, pull through to the next stitch, which is ito, and then pull 1 single crochet, then turn your work over, pull your crochet thread like this, and then pull your hook like this, and then pull it like this. And then, nakikita niyo yung tatlong loops na yan, pull through together. Ngayon, na-close na ninyo, mako-considered na yan as number 7 kasi kung bibilangin natin,
1. Kung makikita nyo naman, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pang 7 na siya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, bago ako mag-proceed sa mga sumusunod na rounds, so 15 rounds na siya, 'di ba? Pag nakarating uli kayo dito sa may gilid ng hips niya, 2 double crochet, 2 together. Like this. So 15, 16, 16, 17. So, pang 17, pang 17 double crochet ninyo, ganun lang din, kunin nyo uli yung pangalawang hook, yarn over, pull through to the next stitch, and create 3 loops. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ay, wait, bilangin uli natin kasi ayoko magkamali-mali dito. Susundan ko rin kasi yung pattern na to. So, meron tayong 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 double crochets. Consider the 17 yun kasi nag 2 double crochet tayo. So, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayan. So, na-achieve uli natin. Same 22, 22. Same stitch na uli sila. So, ang gagawin nyo, i-locate nyo lang yung taas nung double crochet na to. And slip knot. Chain 1. And then 1 single crochet. And then 1 single crochet again. On top of the same stitch. And then continue working the rounds of 22 until you reach round 23. Just like this. May times na hindi siya magiging pantay. May times na nakakalito siya. Pero kung sakaling mangyari yon, mag half double crochet lang kayo para ma-achieve nyo yung same length. Pero ako kasi, pag mukha na siyang pantay in camera, okay na sa akin yon. Kahit hindi talaga siya totally ganun kapantay. Kasi may times na nagpapantay, may times na hindi. Depending siguro sa gouge or depending sa kung paano nyo ginawa yung pinaka-base niya. Pero yun na nga, once na magawa nyo to, continue working double crochets until you reach row 25. Mabilis-bilis lang to, tiisin nyo lang talaga kasi may times na sobrang nakakaantok nito, nakakakalma. Pero ganito siya. Continue doing it until you reach the end, and then until you reach round 23. Kasi round 23 rounds to pero hindi ko alam kung ilang rounds sa inyo. Pero sa akin 23 rounds. So I'll meet you on the round 23.
So we are now on the final piece of our project, and here are the things that I noticed bago tayo magsimula. So kung nakikita niyo tong part na to, may mga stitch markers siya. Kasi nga, ito yung stitch markers na to, it shows na naka 10 rounds na tayo. So 10, 20, and then 1, 2, 3, that's 23 rounds, right? Now, nung ginawa ko na tong other side na to, it only gave me 22 rounds of stitches. Kung nakikita niyo yan, sobrang magpapantay na siya sa ilalim. At the same time, nung tinignan ko siya, nung binilang ko siya, nilagyan ko rin siya ng stitch markers every 10, right? Bibilangin natin siya paakyat ng 23. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kapag nag-exceed pa ako sa 23, ang mangyayari dyan, mas hahaba itong line na to compared to this one. When in fact, they should be equivalent to each other na dapat 23, this should be 23 and this should be 23. Pero ang nangyari, hindi siya naging 23, hindi naging 23 to for a reason na hindi ko alam. Tama naman yung gauge ko, tama naman yung counts ko. I'm still using the same crochet stitch or the same crochet hook. So, I think that's something that we have to follow now in the future. But going back with the stitch, what we're going to do is we have to continue working on with rounds of double crochet until we reach the end. At may papakita uli ako sa inyo just to prove the thing that I'm saying. So, tuloy-tuloy lang kayong mag-double crochet. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dun sa stitch na ginagawa ko. So, ayan na siya. Slip knot, chain 1 para kunyari meron siyang lock. Kunin natin si Barbie para makita ninyo. Tama naman yung rounds ko, tama naman yung bilang ko, tama naman yung stitches ko. But one thing that I noticed is ganyan yung ano niya, ganyan yung, tingnan nyo, sobrang tama na yung ano niya. Hindi nyo lang mahalata ngayon yan, pero sobrang tama nung lining ng stitches niya compared sa lining ng stitches nito. Oh. Kasi kung dadagdagan pa to, sabihin na nating mukha siyang kulang dito sa ilalim. Kasi kung titignan nyo ng mabuti, mukhang kulang siya ng isang rounds eh. Pero hindi siya kulang ng isang rounds for me. Kasi kung titignan nyo, oh, hindi ko talaga sure kung kulang ba talaga to or tumama na ba ako o ano ba. Tama naman yung bilang niya, oh. Kulang, hindi ko alam kung anong nagkulang, kung ano yung kulang sa stitches ko. Pero ganito siya. Kung nakikita nyo, pantay na yung ilalim niya eh. Gaganchilyuhan mo na lang ng back single crochet dito para makumpleto na yung project natin. Kasi tama naman, oh, 23 siya, 23 stitches. 23 sa part na to, 22 na lang siya dito at hindi ko alam kung bakit. Pero kung titignan nyo, kasi kung titignan mo yung pinakapaan niya, sobrang tama naman, oh. Ito yung pinakahalimbawa, place mo siya, wait, ito yung phone ko, i-place mo siya sa ano, tama naman yung pattern niya, so hindi ko alam kung anong mali. Kasi sinubukan ko na rin tong gawin na 20, ginawa ko na rin tong 23, bago ko i-film to, just to make sure, but still, it only gave me 20, pag 23, nag-exceed siya, mas humahaba na to kaysa dito, pag 23 ko to.
So, tinitrick ko yung sarili ko, baka pag tinaas mo to, madadagdagan siya ng stitch. Pero hindi, kasi bumababa siya eh. Bumababa siya. So, ang sinusundan ko na lang na stitch, etong 23. So, kapag ginanon mo siya, papantay na siya dito. Ayan o, magkapantay na sila. So, ang gagawin na lang natin, dahil ito 23, take note, 23 to, ito 22, ang gagawin na lang natin ngayon is yung pinaka-final part. Pero bago natin gawin yung pinaka-final part, dalawa na rin to, 'di ba? Kung nakikita niyo tong dalawang to, eto 20 nakalimutan ko, around 23, tas ito parang 21 nga lang to, hindi ko sure. Tas ito yung feeling kong medyo lumapit dun sa pinaka-stitch, which is the same thing as this one. Pero ito, ganun din siya. Kumbaga ito 23, ito 22. At tama naman yung pattern niya. Anyway, let's go ahead and proceed with making the final step of finishing this project. Kasi yung next na gagawin natin, yung next na gagawin kong video tutorial is this one. Pinakabibilisan ko na lang to kasi gusto ko rin ng mas mabilis yung magigets. So, let's go ahead and move forward with this one. So, kung nandito na kayo sa final piece ng project ninyo, gaya nga rin ng sabi ko last time, ang gagawin nyo lang, nag-chain 1 na ako kung nakita nyo kanina. I-ready nyo lang, i-back post double or back post single crochet nyo lang siya like this. Backward stitch ang ginagawa na natin dito ngayon. So, ganito siya. 1, 2, 3, 4. Tuloy-tuloyin nyo lang to. Wala na pala talaga tong bilang kasi all this time 22 na lang siya. So, ang gagawin nyo, tuloy-tuloyin nyo lang yung back post double crochet para mag-ano siya, kumbaga ma-achieve nyo yung style na ganito at magaya natin itong ganitong klase ng design. Kung nakikita nyo yan, ganyan. Ma-achieve natin yan. Tapos ituturo ko rin sa inyo kung paano siya gagawa ng belt. So, I'll meet you at the end of this round. So, ayun na nga. Nandun na tayo sa pinaka-final round ng project natin. At ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano to i-close. Same pa rin naman ang ginagawa natin dati kung paano nyo siya i-close. Pero, ito na yung pinaka-final piece. Dito na natin masasabing tapos na yung project natin. So, kunin nyo lang yan. Ayan. Kung halimbawa, sisimulan uli natin siya, ganito siya. Halimbawa, ayun yung final project. Alis lang kayo dun sa hook ninyo, dun sa stitch. Tapos, dun sa next part, dito, hahanap lang kayo ng tamang line kung saan siya ilalagay. It's either dito or it's either dito sa ilalim. At, igaganito nyo siya. Ayan, parang i-slip knot nyo siya. Pag na-slip knot nyo na, chain 1, like this. At kunin nyo yung gunting ninyo. Gupitin ninyo. Pag nagupit ninyo, ayan na siya. Natapos na natin yung isang Barbie jeans ni Barbie. Tapos kung nakikita nyo yan, may mga nakalabas na thread. Kuha lang kayo ng pwesto dito at ilulusot nyo siya ng paganyan. O, diba? Gawin nyo lang ng gawin to hanggang may tago nyo yung nawawala niyang
sinulid or hanggang mawala yung sinulid niya. So, keep on doing this. Hanap lang uli kayo ng proper spot kung saan nyo siya itatago. Or if you want, you can hide it behind the project like this. Ayan, medyo hindi na siya halata. It's not obvious anymore. So, here we have the final piece of our project. And the next step that we should be doing, this is just a recycled, or I'm going to upcycle this granny square that I have. So, ang gagawin lang ninyo is kumuha kayo ng mahabang part and chain 80. It's either chain 80 or chain 90. It's up to you. But for me, I do a chain 80 to complete this piece. This will serve as something that the jeans will lock into. So just continue chaining 80 and I'll meet you once the chain 80 is done. So ayan na nga, let's say nagawa nyo na yung chain 80 na sinasabi ko sa inyo kanina. So, ang gagawin natin ngayon is parang belt style dito sa ano. Ito yung magsisilbi niyang lock. Itatali nyo lang siya sa bewang ni Barbie. Sa paraang gusto nyo, yung hindi mahalata. Tapos, kung nakikita nyo, ganyan na siya. Ngayon, gagawin naman natin siya dito. So, ang gagawin nyo lang is, dito sa unang round na to, wag nyo siyang isasali. Ang gawin nyo, skip kayo. This first post will be skipped and then you have to continue with 3 posts here, 3 double crochets. So 1 2 3 and then put your crochet hook. So kukuha kayo ng crochet hook na mas malaki dun sa crochet hook na ginagamit niyo, kasi kung titingnan niyo yung mga dulo nila, hindi sila magkasing size, 'di ba? So, ito yung gagamitin ninyo para mahatak tong mga chains na to. So, ganito siya. 3 by 3. So, 3. And then, 1, 2, 3. Skip nyo yan. And then, continue with 3 more double crochets. Hanggang ma-achieve ninyo yung dulo na part ng belt ni Barbie. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito siya. And then, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kung nakikita nyo, may matitirang isang poste dito. Ang gawin nyo na lang para pumwesto yan is 1, 2. Tas gawan nyo ng 2 or 3 poste dito. Gawan nyo na lang ng paraan siya. Kasi 3, di ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sige, pagpalagay na nating 3 siya dito. 1, 2, 1, 2. And then, nakikita nyo yung part na to. Di ba may nakikita kayong 4 na poste dyan? Mag-skip na lang kayo dito sa part na yan. At, ito na lang yung gawin ninyo. O, di ba? Kasi hindi naman even yung hindi even yung rounds niya, or hindi even yung 30 na double crochet na ginawa natin earlier para maging even yung pagkakagawa natin dun sa belt. Pero ang mahalaga kasi meron siyang spacings dito. So ito yung magsisilbing belt ni Barbie. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo dedeskartehan. It's up to you on how will you do this.
Pero ito yung way ko on making the Barbie jeans experience with your made to move doll or any dolls that you have. So ito siya. Ayan na siya. Tapos ang gawin ninyo, itali nyo lang siya ng ganyan. At pag natali nyo siya ng ganyan, i-close nyo lang ng konti yan. Kung tutusin nga, kung titignan nyo ng mabuti itong Barbie na to, ano siya, itong part na to, medyo ano siya, medyo loose. I think perfect din to sa plus size na made to move na Barbie. Hindi pa lang ako nakakabili ng ganun kasi yung katawan niya, iba rin sa shape ng katawan ng mga petite na Barbie. So, ito siya. Ganito yung ano niya. Ganito nyo siya gagawin. Tapos, itali nyo lang siya ng paganito. Atakin nyo ng konti. Tapos, higpit-higpitan nyo. Ayan. Meron na kayong Barbie experience na crochet. Tingnan nyo, nag-complement ang yellow sa orange. Mukha siyang Barbie in a sunset vibe, sunset cruise. So, sa next video ko naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-crochet ng top ni Barbie. I'm going to use a different shade kasi yung unang video na ginawa ko, which is ito yung video na yon. Ito yung ano niya, ito yung ginawa ko sa unang video na yon. Malabo siya. Pero sana dahil nga medyo nilayuan ko na yung kamay ko sa action cam kasi yung gamit ko. Mas malinaw na siya kapag na-zoom in. So, ito na yung next na gagawin natin. Medyo komplikado to, so please bear with me kasi hindi ako ganun kahusay gumawa ng pattern videos, but I can say that I'm very good at making the artwork. So, please bear with me on the next video because I'm gonna teach you how to do this top without the sleeves. Top lang to, tapos next target, gagawa naman tayo ng bagong top na may sleeves. At ituturo ko rin sa inyo kung paano gawin yung jeans na ganito by starting from the bottom. Kasi from the bottom to the waist, magpapantay itong dalawang leg part na to. So ituturo ko rin sa inyo yon. But for now, let's focus on making this top for Barbie.